Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banda na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo sa gabay ng mabuting balita at gabay ng mabuting balita para sa pagbabago at pagtahak ng mabuti. Yan. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 11, talatang 10, ito po ang mensahe. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talata 12. Ito po ang mensahe. Namamaalam na ang gabi at malapit nang magliwanag. Layuan nga natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ng laman upang bigyan kasiyahan ang nasa nito. Ipagpatuloy po natin sa taga-Epeso, Kabanata 4, talatang 23, 27 at 32. Ito po ang mensahe. Pagbago na kayo ng diwa at pag-iisip, ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Sa halip, kayo'y maging maawain sa isa't isa at pagpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Magpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 4, talatang 5. Ito po ang mensahe. Ipadamanin niyo sa lahat ang inyong kagandahang loob, malapit na dumating ang Panginoon. Ipagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 2, talatang 17. Ito po ang mensahe. Ngunit, bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at may sagawa ang lahat ng mabuti. Patuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man, kailangan sila maunawain at mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa 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 ating lahat na tayo ay kanyang iniligtas sa kasamaan. Tayo ay kanyang tinubos. At kaya tayo ay nais naman na Panginoon Diyos tayo ay yung doon sa mga hindi nanampalataya, kayo ay magbalik loob na sa ating Panginoon Diyos at magbago na kayo. Kayo ay pagsisihan nyo na inyong mga pagkakasala at kayo ay magbalik loob sa ating Panginoon Diyos mula sa Panginoong Kristo. Manampalataya tayo sa Panginoong Kristo bilang itinalaga na tayo ay kapapamahalaanan, tayo pagharian, pailalim tayo sa Kanya para sa ating kaligtasan. Kaya pailalim tayo sa Kanya at mananampalataya tayo at susundin natin yung Kanyang iniaral sa atin na nagaling sa ating banal na Panginoon Diyos. At ganun tayong mamumuhay para tayo ay makatahak sa pamumuhay ng mabuti sa ilalim ng Kanyang paghahari para sa ating kaligtasan, para sa pananampalataya natin sa matuwid at mabuting pamumuhay na pananampalataya natin sa Panginoon Diyos mula sa Panginoon Kristo. At doon sa mga nananampalataya ng mga Kristiyano,
at tayo at maging yung ibang mga reliyon, lalong-lalo na hindi nananampalataya at manggagawa ng hindi mabuti, kayo ay hinihikayat natin na kung kayo man ay mayroong pagkakamali, ay kayo ay inyong tingnan doon muna sa ating mga mananampalatayang Kristiyano, na kayo ay kung kayo ay patuloy na nananampalataya at kayo nagkamali, so alam niyo naman na kayo mapalalahanan na magbalik loob sa ating banal na Panginoon Diyos, pagsisihan niyo yung mga pagkakasala ninyo at tahakin ang paggawa ng mabuti. Patuloy na magabay kayo ng Panginoon sa Kristo, manampalataya kayo lubos sa Kanya para tahakin niyo ang mabuti at gabay ng mabuting balita. Huwag niyo kalimutan palagi ang gabay ng mabuting balita, ang pananampalataya sa Panginoon sa Kristo, pagpapailalim sa Kanya, para sa pagtahak natin ng mabuti kayo mga mananampalatayang Kristiyano, maging iba't ibang mga denomination. At sana mahikayat din natin sa magabayan sa pagtahak ng mabuti yung iba't ibang mga relihiyon at lalong-lalo na yung hindi nananampalataya at lalong-lalo na yung mga taong nakagagawa ng hindi mabuti. Kayo ay maliwanagan ni Panginoon sa Kristo, magbalik loob kayo sa Panginoon Diyos at tahakin yung paggawa ng mabuti mula sa gabay ng banal na Panginoong Hesus Kristo. Yan. Kaya sabi ng Panginoon sa Kristo ay lalong-lalo na yung mga lalabag ng batas. Kung lumalabag kayo sa batas, kayo ay mapagawa ng mali sa pamamagitan ng paglabag sa batas, ay sumunod kayo sa batas. Yan ay isa sa mga gabay naman na Panginoon Diyos sa paggawa ng mabuti, ang pagsunod sa pamalan. Kaya ihanda niyo yung sarili sa paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagsunod sa pamalan. So ngayon, masusunod natin yung pamalan na lubos na yan, manampalataya tayo ng lubos sa Panginoon sa Kristo, sa gabay niya, sa gabay ng Panginoon Diyos. Sapagkat sa gabay ng Panginoon sa Kristo, tayo ay minumold niya para makontrol natin yung ating mga sarili sa paggawa ng mali, sa paggawa ng hindi mabuti. Sa gabay pa lamang na sumunod tayo sa pamalaan, ay malinaw na dapat natin sundin yung pamalaan. Kaya yung mga hindi nakasusunod sa pamalaan, kayo man lalabag ng batas, sumunod tayo sa pamalaan. Yan ay pangaral ng Panginoon Diyos bilang ginawa niya sa pamalaan authority at sa gabay naman nila Panginoon sa Kristo, inihiyag niya yan at tayo ginagabayan niya sa paggawa ng mabuti mula dyan. Partikular yung pagsunod sa pamalan at lahat ng kabutihan kung paano tayo mamumuhay ng mabuti. Paano nga ba tayo mamumuhay ng mabuti sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. Yan. Kaya mula doon sa 10 utos, yung lahat ng mga kautusan, susundin natin lahat yan. At iba't ibang mabubuting aral ng Panginoon Diyos kung paano tayo makasusunod sa mabuti. So ngayon, how to avoid sins from the perspective of kung paano kontrolin niya. Sinabi ng Panginoon sa Kristo, kung paano natin makokontrol at makagagawa ka ng mabuti ang last ng katawan. So yung pita ng laman, kinokontrol natin yan. Tinatanggal ng Panginoon sa Kristo yan sa pamamagitan ng aral ng mabuting balita na pagmahal ka ng kapwa-tao mo, mahabaging ka, maging maunawain ka, maging matiisin ka, maging mahinahon ka, yan. Huwag kang maging makatotohanan ka sa pamamagitan ng ilang mga bagay na mga ganyan. At napakarami pa ng mga gabay na yan kung paano minumold yung puso at isipan natin to avoid sins, lalo na paglabag sa batas. Maiwasan natin ang paglabag sa batas, iba't ibang mga pagkakasala kung ating susundin yung mga gabay ng Panginoon sa Kristo kung paano namumold tayo ng ating puso at isipan. And how He molded that, yung pagmold nila yon ay perspective kung paano na tayo nakapamumuhay ng maka-spiritual at makalangit na pamumuhay, na para na tayo namumuhay sa makalangit na pamayanan o makalangit na mundo, na dito pa lamang sa lupa tinuturuan na tayo ng maka-spiritual para nakokontrol natin yung ating pita ng laman ika ngayon makamundong pamumuhay, na nakokontrol natin yan through makalangit at spiritual perspectives. Paano ba tayo nagkakaroon ng spiritual perspective, makalangit, mula sa pananampalataya natin ng Panginoon sa Kristo, mula sa mga aral na pagmamahal ka, maging maunawain ka, maging mahabagin ka sa kapwa-tao mo, ikaw ay nagko-concern ka sa kapwa-tao mo, mga ganun mga bagay. Marami pa mga bagay na gabay na yan na para tayo ay magabayan to avoid and to control our lust, to avoid sin.
lalo na paglabag sa pamahalaan, para hindi tayo mapahama. So yan ay gabay na kaya manampalataya tayo sa Panginoon sa Kristo, sa gabay ng Panginoon Diyos para maiwasan natin yung pagkakamali. Kasi kung hindi tayo mananampalataya sa Panginoon sa Kristo, hindi natin susundin yung mabuting balita na inaanahihan niya, kung paano niya tayo minumuld. So, paano maka-spiritual? So, marami yung aayaw sa gabay ng Panginoon sa Kristo at pananampalataya sa Kanya. So, manampalataya tayo ng lubos sa Kanya sapagkat tinalaga siya ng Panginoon Diyos para sa kaligtasan natin. So tayo ay inilalagay sa kamay niya para pamahalaanan tayo para sa kaligtasang spiritual natin at mabuting pamumuhay sa ilalim ng kanyang pag-aari. So ganyan tayo pinagagabayan ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo na tayo ay mailalim sa Kanya, tayo ay ginagabayan niya para tayo ay maligtas sa kapahamakan at dahil nga siya ay ginawang instrumento para mapatawad tayo sa pagkakasala. Kasi nga, yung tao nagkakasala. So, ang ginagawa kasi nung unang panahon para mapatawad ka at hindi pa rin lubos na napapatawad ka, wisik-wisik nung ng mga dugo ng baka, tupa, mga ganun, mga kambing. So ngayon, ang pagkakasala hindi ka nawiwisikan ng ganun para mapawi yung kasalanan mo. Ngayon, ang para ikaw ay makapagsisi at patawarin ka ng Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, babanggitin mo ang pangalan ng Panginoon sa Kristo pag humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon Diyos. Magsisisi ka sa pagkakasala mo at sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, papatawarin ka ng Panginoon Diyos. Ngayon, magbabago ka. So, kaya pagka ikaw ay, kaya nga tayo ay pinagbabago ng ating banal na Panginoon Diyos. Kung tayo ay nagkakamali, pinagsisisi tayo at baguhin natin yung sarili natin. Pag-ibayuhin natin ang pagbabago na ginawa natin sa pagsunod natin sa Panginoon sa Kristo, lalo na kung tayo ay hindi pa ganap na nauunawaan yung Bible at kung tayo nagkakamali, lumalabag tayo sa batas. So, pag-ibayuhin natin pananampalataya natin kay Panginoon sa Kristo para hindi tayo lumabag doon sa pamahalaan. Yan. At yung mga hindi nananampalataya, nakalalabag ng pamahalaan, gumagawa ng hindi mabuti, manampalataya kayo sa Panginoon sa Kristo para magabayan kayo sa paggawa ng mabuti. Kung paano kayo hindi nagkakamali, kung paano kayo susunod sa pamahalaan. So magabayan sana kayong lahat ng Panginoon sa Kristo para gumawa tayo ng mabuti. Maiwasan natin yung pagkakasala para magkaroon tayo ng kaligtasang spiritual at magkaroon tayo ng kaayusan. Hindi tayo magkaroon ng sapirin yung kapwa-tao natin sa paglabag natin sa batas, sa paggawa natin ng mali. So ngayon, nagagabayan tayo na tayo ay gumagawa ng, sabi nga, tayo ay gumawa, ipadama natin ang kagandahang loob natin sa ating kapwa-tao. Gumawa tayo ng ibayong kabutihan. Ano mo ibayong kabutihan? Tumulong tayo, tayo ay tumulong, tayo ay iba't ibang kabutihan, magpairal tayo ng kapayapaan, wag nating gagawa ng wag tayong gumawa ng iba't ibang uri ng mga kasama kagaya nga ng mula ng paglabag sa batas. So pag iniwasan natin ang paglabag sa batas, so malaking bagay yan para magkaroon tayo ng kaayusan. Yung namang pangkaraniwang pagkakasala na ginagawa natin na pwede rin napakabigat noon na maaaring mauwi sa kamatayang spiritual kahit hindi ka lumalabag sa pamahalaan, ay iwasan natin yun para tayo ay magkaroon tayo ng kaayusan lalo at tayo ay hindi rin mauwi sa kamatayang spiritual mapahama. Kasi nga, kapag gumagawa ka ng hindi mabuti sa kapwa-tao mo, hindi man lumalabag sa batas, nauwi rin sa gulo, nauwi rin sa mas masamang kapahamakan, nag-aaway kayo, nagagantihan kayo, etc. etc. So kaya, para maiwasan natin manampalataya tayo at pagsisihan natin yung mga pagkakasala, magbabago tayo. Kasi kung di tayo nagsisisi ka, hindi ka naman nagbago, wala rin. So dapat, kapag nagsisi ka, magbabago ka. Tatahakin mo yung mabuti nga. Kaya nga sa gabay ng Panginoon sa Kristo, gagawa ka ng mabuti. So ngayon, kaya manampalataya naglulubos sa alang-alang kay Panginoon sa Kristo, kay Panginoon Diyos, hindi tayo gagawa ng masama. Gagawa tayo ng mabuti. At isa lang at aralin nating mabuti ang mga gabay na sinasabi natin na mahabag ka, maawa ka, magpatawaran sa isa't isa, magtiis ka, mga ganun mga bagay na tayo ay hindi natetempt na gumawa ng di mabuti. Nasampal ka ng kapwa-tao mo, baka balikan mo, gulpihin mo naman, di ba, maawa ka na lang. Kung kaya mo naman siyang gulpihin. Or else, bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapagbago. Kasi nga, kagaya nito, pagka nagkamali, gabayan natin siya na makapagbago
ipaalala natin ang mabuting balita sa isa't isa para sa ating pagtahak ng mabuting pamumuhay. Nga, sabi ni San Pablo, pakikibaka sa mabuting pamumuhay. Yan. Nakikibaka kasi nagkakamali tayo. Kaya maging aware tayo na kapag nagkamali, magsisisi tayo within the day. Huwag natin patagalin pa, lalo na kung meron tayong nagawa ng masama sa kapwa-tao natin, hindi lamang sa isip, salita, sa gawa, di ba? So, tayo ay humingi ng kapatawaran sa Diyos kasi yung ating ang pagpapatawad ng Panginoon Diyos, magbalik loob man tayo sa Kanya, mayroon din tayong practical na gagawin. Lalapit tayo sa kapwa-tao natin na kung sino man yun, kung kapamilya mo, nagkasala ka sa kapamilya mo, humingi ka ng kapatawaran sa nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, kung nagkasala ka within the day. Huwag mo nang palagpasin pa para hindi na kayo magkaroon pa ng hindi magandang hindi pagkakaunawaan sa pamilya na uwi sa hindi maganda. So, humingi ka na agad ng kapatawaran sa iyong mga kapamilya. Kahit tayo naman bilang mga kapamilya ay patawarin natin syempre. At hindi lamang yun, kundi sa lahat lalo na sa ating mga Kristiyano na tayo ay kung may nakagawa ka na hindi mabuti sa kapwa mo Kristiyano, hindi man labag sa batas yan, humingi ka ng kapatawaran. Bago ka magdasal, o pag humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon Diyos, pag naghahain ka, humingi ka ng kapatawaran doon sa kung ano ka nagawa ng masama. Or else kung lalo labag sa batas yan, lalo ka na lumapit sa kanya kasi baka i-demanda ka. Kasi kung i-demanda ka, kung ang paglabag mo sa batas mabigat, ay maaari kang mapahamak. Kaya kung ikaw ay kasi kapag tayo ay nakakagawa ng pagkakamali, hindi tayo dinidinig ng Panginoon Diyos. Kailangan magsisisi muna tayo sa pamamagitan ng Panginoon Kristo para dinggin tayo, para tayo ay maiadya at tayo ay para maharap natin at maiadya tayo, maharap natin na maayos kung nagkamali tayo sa kapwa-tao natin, para hindi tayo or hindi tayo gawa ng masama ng ibang tao. Kasi naging vulnerable tayo kung may kasalanan tayo na ang Diyos ay yung halimbawa sabi natin, God protect me, may ginawa kang masama, lumabag ka doon sa pumatay ka ng tao, sabi God protect me, pero hindi ka naman nagsisisi. Dapat magsisisi ka muna at harapin mo yung pagkakasala mo na yon para mapatawad ka, or else pagdusa mo para madisiplina ka doon sa kulungan. Kasi parte yon na madisiplina sa kulungan kung nakagawa ka ng mali, kasi justify ng ng government bilang authority nila para madisiplina ka, or else ay mapatawad ka kung gusto mo na mapatawad anumang bigat ng pagkakasala sa iyo, patawarin mo. But ang tandaan natin ng pamahalaan na mayroong sakop yan para magparusa ng kanyang sariling kapasiyahan. At ang pamahalaan na ginagabayan nga natin kung paano yan magpaparusa, kung paano mamamahala. Alam ba, kaya death penalty, ginagabayan natin, hindi magde-death penalty ang pamahalaan sapagkat ang Panginoon Kristo, ganun pinahalaga niya yung buhay ng tao, ganun pinahalaga ng Panginoon simula Panginoon Kristo. Pinahalaga niya yung buhay na kahit na-stake pa yung buhay niya, pinahalaga niya yung buhay ng tao, ganun niya tayo nililigtas sa kapahamakan, sa kasalanan. Kagaya ng ating ginagawa, ating binabahagi sa inyo ngayon, na mensahe niya, magbago tayo para hindi tayo mapahamak. Magsisi tayo, tahakin natin yung mabuti. Kasi ang pagtahak ng mabuti, buhay. Pag tumahak ka ng kasamaan, mauwi ka sa kamatayan, kapahamakan. Lalo na kamatayang spiritual o kapahamakang spiritual. Mabigat yun. So kaya para tayo ay maligtas diyan, tahakin natin ng mabuti mula doon sa mabuting balita, hindi tayo magkakamali diyan sapagkat banal yan, lalo na pag sunod sa pamahalaan. So hindi tayo mapapahamak diyan. Ngayon, kung mayroong tao na nagkakamali at ikaw yung biktima, palasimba ka, sumusunod ka sa pamahalaan, ay ikaw naman ay puprotektahan ng Panginoon Diyos ng kanyang kapangyarihan kung mayroong mga ganung gagawa. Kaya, iwasan natin na tayo ay, mula sa practical na tayo ay nagkakasala, nagkakamali, kapabayaan para hindi tayo mapahamak. Practically. Kasi nga, kapag nagkakamali tayo practically, ay hindi tayo dinidinig ng Diyos, or else mayroon tayong practical na pamumuhay, hindi naman tayo aso sa Panginoon Diyos. So kaya tayo ay kaya kapag tayo ay nagkamali, tayo ay nagpabaya, mari tayong mapahamak. Kaya huwag tayo maging pabaya. Kaya pag minsan naging leksyon sa atin, yung pagkakamali natin, kapag tayo ay nagkamali,
nagkasala tayo or iba't ibang mga pagkakamali na maaaring maging stakes ito ng buhay natin, buhay ng kapwa-tao natin, ng mga pangkapamilya natin, mga ganun mga bagay. Kaya iwasan natin na tayo ay magkamali, magkasala, magpabaya tayo for our sa pamumuhay natin. So yun. At pananampalataya ng lubos para pakinggan tayo palagi na protektahan niya ng kanyang kapangyarihan sa paggawa natin ng mga. Huwag natin kalimutan ang pagsisiya ng mga pagkakasala para God is there to protect us beyond our knowledge na hindi natin inaasahan. Tayo naman ay naging mabuti, tayo naman ay nagpaka-responsable, bahala na si God, doon, si Jesus Christ doon. Tayo ay i-adjust doon sa mga nakagagawa ng hindi mabuti or anumang uri ng disgrasya at kapahamakan na maaaring mangyari sa atin. Tayo ay magbabago, magpapakabuti, sunod tayo sa mabuti sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So yun. So muli sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita sa ating pamabahagi dito sa The Bible Evangelizations at kayo magabayan sa kaligtasang spiritual mula dito sa mensaheng ito ng ating banal na Panginoon Diyos na magbalik loob, magsisiya ng pagkakasala. Magbago tayo, kung tayo nagkakamali, magsisi tayo, magbalik loob tayo sa Diyos, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakapanampalataya na kayo ay magbalik loob sa Diyos, manampalataya kayo kay Panginoon para kayo tulungan sa pagbabago at paggawa ng mabuti. So tayo ay patuloy na gabayan ng Panginoon Kristo ng paggawa ng mabuti mula sa kanyang kapangyarihan at mula sa gabay ng simbahan. Na palagi tayong ginagabayan kung paano tayo gagawa ng mabuti. Ginagabayan yung pamahalaan, ginagabayan tayo. At kayo din, tayo ay kagaya natin na naglilingkod sa Panginoon Diyos, ay tayo ay nagpapaalala sa paggabay ng Panginoon Kristo kung paano tayo tatahak ng mabuti kagaya ng ating mensahe niya ngayon. So sana muli patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ni Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria. Sana patuloy tayong gabayan ng kanyang presensya, ng kanyang himala kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at inyo itong at magabayan tayo sa pagtupad ng mabuting balita, pakikinig. At hindi lamang sa presensya ngayon, kundi sa ating panahon, magkaroon ng paggabay presensya ang kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, magabayan tayong lahat sa pagtupad ng mabuting balita at mahikayat ko kayo ang lahat na patuloy na manampalataya sa Panginoon Kristo, mapaigting ko ang pananampalatayang Kristiyano sa mga nananampalatayang Katoliko at iba't ibang Christian denomination sa pananampalataya sa Panginoong Kristo, sa Panginoon Diyos na sa gabay na ito ni Banal na Santa Maria, gabay ni Panginoon Diyos, Panginoon Kristo sa atin ng kanyang kaliwanagan o iba't ibang mga pagmimilagro. Yan, nagabayan tayo sa ating pagbabahagi, paglilingkod natin sa Kanya. So yan. Kaya, ayun, gayon man, sana gabayan tayo hindi lamang doon sa kaliwanagan sa iba't ibang mga pagmimilagro. Kapangyarihan ng Panginoon, gabayan tayo, lalo na sa paggabay natin sa kapamalan. Para sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, paghikayat sa inyo, pagbubuklo sa sangkatauhan para sa kaligtasang spiritual, pananampalataya sa Panginoon Kristo, pagpapailalim sa Kanya. Yan. At doon sa Interfaith Unity, sana maliwanagan ni Banal na Santa Maria yung lahat ng mga reliyon. Pag-unawan tayo sa ating mga reliyon para hindi tayo mauwi sa hindi pagkakaunawaan, sigalutan, nauwi sa karahasan, digmaan, hate crimes, mga ganun, di ba? At bagos, pag-unawaan tayo ng ating mga reliyon. Tayo ay nabubuklod, nag-unawaan, nagtutulungan, yan. Nakagabay tayo ng kapayapaan, nagpapayalo tayo ng kapayapaan, at igisan makakagabay tayo doon sa bawat pamilya, community, bawat bansa, buong mundo, lalo-lalo yung mga kapamahalaan magagabayan natin sa ating Interfaith Unity, yung mga kapamahalaan magagabayan natin kung paano mamahala ito ng mabuti, at lalo na sa pag-unawa o pagpapatubad ng karapatan ng mga batas dito, policies, para sa bawat mga reliyon, from the human rights, lalo na, di ba? Para may sa praktika natin ito, ano-ano, iba-iba na pananampalataya natin, na tayo nauunawaan na ito ay nain sa practice natin ng bayan. At syempre, tayo ay mag-uunawa ng mga reliyon para hindi nag-aaway-away sa paggabay ng mga tao kung paano ito mamumuhay ng mabuti, paano susunod sa pamahalaan, di ba? At paano tayo gagabay sa pamahalaan. So, doon sa CBCP Vatican Church, patuloy po kayo magabayan ni Banal na Santa Maria. Maliwanagan kayo patuloy yung pagbuklorin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Mula Panginoong Kristo at Espiritu Santo at Banal na Santa Maria.
At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong dumadalangin na pag-ibayuhin niya yung ating kaalaman, yung ating gabay ng Espiritu Santo para sa mensahe yan, maibahagi natin ang mabuting balita at patuloy tayong gabayan siyempre ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, ng kanyang kaliwanagan pagmimilagro mula banal sa Santa Maria. At si God at si Jesus Christ mismo gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi presensya niya sa kanyang mula kaliwanag ba niyang milagro sa kaliwanagan niya sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. Yan. At gaya ni kay San Pablo na ginabayan niya ng kaliwanagan. Sana gabayan tayo gabayan din ng ganong kaliwanagan na Panginoon Kristo or with from Banal na Santa Maria isugo niya palagi gabayan tayo para sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. At iba't iba niyang kapangyarihan at pagmimilagro sa atin ay Panginoon Kristo. Yan. Yan. Halimbawa ngayon, mga liwanagan tayo, magkaroon tayo ng magandang panahon. Yan. Makapanalangin tayo ng magandang panahon. Magbigay tayo ng magandang araw at kaliwanagan ni Banal Santa Maria. Gamitin man ng Panginoon Diyos, Panginoon ng mga araw, yung mga ganyan, para paiwatig ang kanyang presensya. Iba't ibang mga bagay, mapagaling, maliwanagan yung mga may sakit, gumaling sila, mga ganun. Maliwanagan niya, sana ganun. Gabayan tayo ng ganun, Panginoon sa Kristo, na yung makakapanood nito, maliwanagan kayo, or dinadalangin natin na maliliwanagan sa ating pagbabahagi, mapagaling yung may mga karamdaman. Tayo nanalangin din tayo niya para pagalingin yung mga karamdaman natin. At sana gabayan tayo ng ibayong kapangyarihan sa paggabay sa kapamalan. Yung mga kapamalan magabayan. Gabayan tayo ng ibayong kapangyarihan ng Panginoon Diyos para magabayan natin yung kapamalan. Gabay na Panginoon Kristo sa paggabay natin sa kapamalan na ito ay mapagbuklod natin at magabayan natin ang pamalan sa mabuting pamamahalan nito sa kanyang pagpapairal ng mabuting kapamalan at pagpapairal ng hustisya na nakarapat. Kaya mga pamalaan, maliwanagan kayo ng mabuting balita kung paano kayo magpamamahala ng mabuti. Maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria para inyong ipatupad ang inyong mabuting pamamahala, pagpapairal ng karapatang tao, patas na hustisya. Sa gayon, makikinabang yung inyong mamamayan na sila ay ang buong mundo, lahat ng mga tao, sa bawat pamamahala, lalo na UN, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria para kayo ay magpaigting ng inyong paggabay sa bawat kapamahala, mamahala ng mabuti ito. At makinabang ang lahat. So sa gayon makapamumuhay tayo ng magaan, maunlad. Higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo at mapayapa at maunlad. Yan. So yun, muli ay sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo at Banal na Santa Maria at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.